Sa gitna ng lumalalang kaguluhan sa buong mundo, mga digmaan, pandemya at krisis sa ekonomiya, may isang tanong na bumabagabag sa isipan ng marami. Alin sa mga bansa ang tatanggi sa utos ng Antikristo at sa marka ng halimaw? Ayon sa pahayag 13:16 hanggang 17, darating ang panahon na ang lahat, maliit man o dakila, mayaman o mahirap, malaya o alipin, ay pipilitin na tumanggap ng isang marka sa kanilang kanang kamay o noo. Ang marka na ito ay magiging susi upang makabili o makapagbenta. Ngunit hindi lahat ay susunod. May mga bansa at mga tao na maninindigan, tatanggihan ang marka, at pipiliing sumunod sa Diyos kaysa sa sistema ng Antikristo. Sa video na ito, ating tatalakayin ang mga propesya tungkol sa Mark of the Beast at tuklasin kung aling mga bansa ang posibleng tutol dito. Ihanda ang iyong puso at isipan sapagkat ang kaalaman ay kapangyarihan sa panahon ng pagsubok. Ano ang Mark of the Beast? Ayon sa pahayag 13:16 hanggang 17, ang ikalawang halimaw ay magpapilit sa lahat, maliit at dakila, mayaman at mahirap, malaya at alipin, na tumanggap ng marka sa kanilang kanang kamay o noo. Walang sinuman ang makakabili o makakapagbenta maliban na lamang kung siya ay may taglay na marka na siyang pangalan ng halimaw o bilang ng kanyang pangalan. Ang marka ng halimaw ay hindi lamang isang pisikal na tanda. Ito ay isang simbolo ng pagsamba at katapatan sa Antikristo. Ang pagtanggap nito ay nangangahulugan ng lubos na pagsunod at pagkilala sa kanyang kapangyarihan. Sa kasaysayan, ang salitang charagma na ginamit sa orihinal na teksto ay tumutukoy sa isang tatak o selyo na inilalagay sa mga alipin bilang tanda ng pag-aari. Sa kontekstong ito, ang marka ay nagpapahiwatig ng espiritual na pagkaalipin sa sistema ng Antikristo. Hindi ito simpleng teknolohikal na usapin. Bagkus, ito ay isang malalim na espiritual na desisyon, isang pagpili kung sino ang ating paglilingkuran at kung saan natin ilalaan ang ating katapatan. Sa mga susunod na bahagi, ating tatalakayin kung aling mga bansa ang posibleng tumanggi sa marka ng halimaw at maninindigan para sa kanilang pananampalataya. Mga bansang maaaring tumanggi. Sa kabila ng matinding pag-uusig at panganib, may mga bansa kung saan ang pananampalataya sa Diyos ay nananatiling matatag. Sa mga lugar na ito, ang mga Kristiyano ay patuloy na naninindigan, handang tumanggi sa marka ng halimaw at sa utos ng Antikristo. Silipin natin ang 4 sa mga bansang ito. Nigeria. Sa Nigeria, ang pagiging Kristiyano ay isang delikadong desisyon. Ayon sa ulat ng Global Christian Relief noong 2025, ang Nigeria ang pinakamapanganib na bansa para sa mga Kristiyano na may pinakamaraming naitalang pagpatay at pagdukot na may kaugnayan sa pag-uusig. Noong 2024, iniulat ng International Christian Concern na libu-libong Kristiyano ang sadyang pinuntirya at pinaslang ng mga terorista tulad ng Boko Haram, Islamic State of West Africa Province, ISWAP, at mga militante ng Fulani. Sa kabila ng panganib, ang mga Kristiyano sa Nigeria ay nananatiling matatag. Sa harap ng banta ng kamatayan, pinipili nilang manatili sa kanilang pananampalataya, tumatangging talikuran ang kanilang paniniwala sa Diyos. China. Sa China, ang mga Kristiyano ay patuloy na sumasamba sa kabila ng mahigpit na pagbabawal. Ang mga underground churches o mga lihim na simbahan ay patuloy na lumalaganap kahit na may banta ng pagkakaaresto at pag-uusig. Isang halimbawa nito ay si Pastor Wang Yi ng Early Rain Covenant Church sa Chengdu na hinatulan ng 9 na taong pagkakakulong noong 2019 dahil sa paghihikayat ng subversyon sa kapangyarihan ng Estado. Sa kabila ng mga panganib, ang mga Kristiyano sa China ay patuloy na nagtitipon sa mga lihim na lugar upang sumamba at mag-aral ng salita ng Diyos, tumatangging sumunod sa mga patakaran ng Estado na taliwas sa kanilang pananampalataya. Iran. Sa Iran, ang bilang ng mga lihim na Kristiyano ay patuloy na lumalago. Ayon sa ulat ng Catholic News Agency, ang Islamic Republic of Iran ay may isa sa pinakamabilis na lumalagong simbahan sa buong mundo. Sa kabila ng matinding pag-uusig, ang mga Kristiyano sa Iran ay nahaharap sa panganib ng pagkakaaresto, pagpapahirap
at kahit kamatayan dahil sa kanilang pananampalataya. Sa kabila nito, patuloy silang nagtitipon sa mga lihim na lugar upang sumamba at magpalakas ng loob sa isa't isa. Hilagang Korea. Sa Hilagang Korea, ang pagiging Kristiyano ay itinuturing na isang krimen. Ayon sa Open Doors, tinatayang 50,000 hanggang 70,000 Kristiyano ang nakakulong sa mga labor camp dahil sa kanilang pananampalataya. Ang mga Kristiyano sa Hilagang Korea ay kailangang magtago ng kanilang pananampalataya, nagtitipon sa mga lihim na lugar, at nagbabasa ng Biblia sa ilalim ng panganib ng pagkakaaresto o kamatayan. Sa kabila ng matinding panganib, patuloy silang naninindigan sa kanilang pananampalataya, tumatangging sumunod sa mga utos ng Estado na taliwas sa kanilang paniniwala. Sa kabila ng matinding pag-uusig at panganib, ang mga Kristiyano sa mga bansang ito ay patuloy na naninindigan sa kanilang pananampalataya, handang tumanggi sa marka ng halimaw at sa utos ng Antikristo. Ang kanilang katapangan at paninindigan ay isang inspirasyon sa lahat ng mananampalataya sa buong mundo. Bakit tumanggi ang ilang bansa? Sa kabila ng matinding pag-uusig at panganib, may mga bansa at komunidad na matatag na tumatanggi sa utos ng Antikristo at sa marka ng halimaw. Ano ang nagtutulak sa kanila upang manindigan? 3 pangunahing dahilan ang ating tatalakayin: malalim na pananampalataya, kamalayan sa propesya, at pagtutol sa korupsyon. Unang pananampalataya, malalim na ugat ng Kristyanismo sa kultura. Sa mga bansang tulad ng Pilipinas, Nigeria at Brazil, ang Kristyanismo ay hindi lamang relihiyon kundi bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Ayon sa datos, ang Pilipinas ay mayroong malaking porsyento ng populasyon na Kristiyano na nagpapakita ng malalim na ugat ng pananampalataya sa kultura ng bansa. Ang malalim na pananampalatayang ito ay nagpapalakas sa mga mamamayan upang tumanggi sa anumang utos na taliwas sa kanilang paniniwala, kahit pa ito ay magdulot ng panganib sa kanilang buhay. Ikalawang kamalayan sa propesiya, pagkakaalam sa mga babala ng Biblia. Maraming mananampalataya ang may malalim na pagkaunawa sa mga propesiya ng Biblia, lalo na sa mga babala tungkol sa huling panahon. Ayon sa mga iskolar, ang mga pahayag tulad ng kapayapaan at katiwasayan ay maaaring maging palatandaan ng nalalapit na paghatol. Ang kaalamang ito ay nagtutulak sa mga Kristiyano na maging mapagmatyag at handang tumanggi sa mga sistema na sa tingin nila ay bahagi ng katuparan ng mga propesiyang ito. 3 pagtutol sa korupsyon. Ayaw maging bahagi ng sistemang taliwas sa moralidad. Ang mga bansang may matibay na moral na paninindigan ay mas malamang na tumanggi sa mga sistemang korap. Ayon sa pag-aaral, ang mga individual na may mataas na moral commitment ay mas malamang na tumanggi sa korupsyon at panindigan ang integridad. Sa ganitong mga lipunan, ang pagtanggap sa marka ng halimaw ay itinuturing na pagsuway sa kanilang moral na prinsipyo, kaya't mas pinipili nilang tumanggi kahit pa ito ay magdulot ng kahirapan o panganib. Ang pagtanggi ng ilang bansa sa marka ng halimaw ay hindi lamang dahil sa panlabas na impluensya, kundi bunga ng malalim na pananampalataya, kamalayan sa mga propesya, at matibay na moral na paninindigan. Sa mga susunod na bahagi, ating tatalakayin ang mga palatandaan ng panahon at kung paano tayo maaaring maghanda para sa mga darating na pagsubok. Mga palatandaan ng panahon. Sa ating panahon, may mga palatandaan na tila nagpapahiwatig ng paglapit ng mga huling araw ayon sa mga propesiya ng Biblia. 3 pangunahing aspeto ang ating tatalakayin: ang pag-usbong ng teknolohiya, ang globalisasyon, at ang pagtaas ng pag-uusig sa mga Kristiyano. Unang teknolohiya, pag-usbong ng digital IDs at cashless transactions. Sa buong mundo, mabilis ang paglipat mula sa tradisyonal na pera patungo sa mga digital na transaksyon. Ayon sa ulat ng PwC, inaasahang tataas ng higit sa 80% ang dami ng cashless payment mula 2020 hanggang 2025, mula sa humigit kumulang 1 trilyong transaksyon patungong halos 1.9 trilyon. Sa Asia, kilala ang mabilis na pagtanggap sa mga digital wallet na pinapagana ng demand ng mga mamimili at mga makabagong solusyon sa pagbabayad.
Ang mga pagbabagong ito ay nagpapakita ng posibilidad ng isang sistema kung saan ang bawat transaksyon ay maaaring masubaybayan at kontrolado, na maaaring magamit upang pilitin ang mga tao na sumunod sa isang pandaigdigang sistema. Ikalawang, globalisasyon. Pagkakaisa ng mga bansa sa ilalim ng iisang sistema. Ang globalisasyon ay proseso ng pagtaas ng interdependensya at integrasyon ng mga ekonomiya, merkado, lipunan at kultura ng iba't ibang bansa sa buong mundo. Ito ay pinapagana ng pagbawas ng mga hadlang sa internasyonal na kalakalan, liberalisasyon ng galaw ng kapital, pag-unlad ng transportasyon at pagsulong ng teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Habang ang globalisasyon ay nagdudulot ng maraming benepisyo, ito rin ay nagbubukas ng posibilidad ng isang pandaigdigang sistema na maaaring gamitin upang kontrolin ang mga individual at mga bansa, lalo na kung ito ay mapupunta sa kamay ng mga may masamang layunin. Tatlong, pag-uusig. Pagtaas ng diskriminasyon sa mga Kristiyano. Ayon sa ulat ng Amnesty International noong 2025, may nakakabahalang pagtaas ng pag-uusig sa mga Kristiyanong komunidad sa iba't ibang rehiyon. Ang ulat ay nagdedetalye ng mga insidente ng karahasan, diskriminasyon at pagsupil na kinakaharap ng mga Kristiyano, partikular sa mga lugar na may kaguluhan at autoritaryong pamahalaan. Sa Nigeria, tinatayang 17 Kristiyano ang pinapatay araw-araw dahil sa kanilang pananampalataya. Ayon sa Equipping the Persecuted, isang non-profit na organisasyon. Ang mga pag-uusig na ito ay nagpapakita ng lumalalang panganib na kinakaharap ng mga Kristiyano sa buong mundo, na maaaring maging bahagi ng mas malawak na sistema ng kontrol at pagsupil. Ang mga palatandaang ito, ang pag-usbong ng teknolohiya, ang globalisasyon at ang pagtaas ng pag-uusig sa mga Kristiyano ay maaaring ituring na mga babala ng nalalapit na pagdating ng mga huling araw. Sa gitna ng mga pagbabagong ito, mahalaga na tayo ay maging mapagmatsyag, matatag sa pananampalataya at handang tumanggi sa anumang sistema na taliwas sa kalooban ng Diyos. Paano maghanda? Sa harap ng mga palatandaan ng panahon at lumalalang pag-uusig, mahalagang itanong natin, paano tayo maghahanda upang manatiling matatag sa pananampalataya at tumanggi sa marka ng halimaw? Narito ang tatlong mahalagang hakbang. Unang, pagpapalalim ng pananampalataya, pag-aaral ng salita ng Diyos at panalangin. Ang matatag na pananampalataya ay nagsisimula sa malalim na pagkakaugat sa salita ng Diyos. Ayon sa Efeso 3:14-19, ang pag-aaral ng Biblia ay nagpapalalim ng ating pagkaunawa sa pag-ibig ni Kristo at nagpapalakas ng ating espiritual na buhay. Ang regular na pagbabasa at pagbubulay ng Biblia ay nagbibigay ng gabay at lakas sa gitna ng mga pagsubok. Sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay nakikipag-ugnayan sa Diyos, humihingi ng karunungan at lakas upang harapin ang mga hamon ng panahon. Ikalawang, komunidad, pagtitipon ng mga mananampalataya para sa suporta. Ang pagiging bahagi ng isang komunidad ng mananampalataya ay nagbibigay ng suporta at lakas sa bawat isa. Ayon sa mga taga-Efeso 2:8-9, tayo ay iniligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at tinawag upang maging bahagi ng kanyang pamilya. Sa gitna ng mga pagsubok, ang simbahan ay nagsisilbing kanlungan kung saan ang mga miyembro ay nagdadamayan at nagtutulungan upang mapatatag ang pananampalataya ng bawat isa. Tatlong, pagtanggi sa kompromiso, pagtindig sa katotohanan. Kahit mahirap ang pagtanggi sa marka ng halimaw, ay nangangahulugan ng pagtanggi sa anumang kompromiso na taliwas sa ating pananampalataya. Ayon sa unang Timoteo, 4, 1, sa mga huling panahon, ang iba'y tatalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga maling aral. Ang paninindigan sa katotohanan ay nangangailangan ng tapang at determinasyon. Sa pamamagitan ng matatag na pananampalataya at suporta ng komunidad, tayo ay makatatayo laban sa mga tukso at pagsubok. Sa pamamagitan ng pagpapalalim ng ating pananampalataya, aktibong pakikibahagi sa komunidad ng mananampalataya at matatag na paninindigan sa katotohanan, tayo ay magiging handa sa pagharap sa mga hamon ng panahon.
Sa susunod na bahagi, ating tatalakayin ang mga huling paalala at hamon para sa bawat isa sa atin. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa mga propesya at katotohanan ng ating panahon, isang mahalagang tanong ang nais naming iwan sa iyo. Ikaw, handa ka bang tumanggi sa marka ng halimaw? Ang desisyong ito ay hindi lamang tungkol sa teknolohiya o sistema. Ito ay isang espiritual na paninindigan. Sa gitna ng mga hamon at tukso, ang iyong pananampalataya at katatagan ang magiging sandigan mo. Panalangin, Panginoon naming Diyos, sa gitna ng kaguluhan at pagsubok, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas na harapin ang bawat hamon at katatagan upang manatiling tapat sa iyong mga utos. Gabayan mo kami sa landas ng katotohanan at ilayo mo kami sa anumang anyo ng kasamaan. Naway maging ilaw kami sa gitna ng kadiliman at maging instrumento ng iyong pag-ibig at kapayapaan. Amen. Kung ikaw ay napagpala at naantig ng mensaheng ito, hinihikayat ka naming mag-subscribe sa aming channel. Ibahagi mo rin ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya upang sila rin ay mahamon at mapalakas sa kanilang pananampalataya. Sama-sama tayong maghanda at manindigan para sa katotohanan. Maraming salamat sa iyong panunood. Naway patuloy kang pagpalain at gabayan ng Diyos sa bawat hakbang ng iyong buhay.